inspiration is online learning and social learning platforms, Google Classroom or Word. So what is platform? It enables students and teachers to interact, share resources, and collaborate in real time. The benefits of this is enhances teamwork, provides instant feedback, and supports remote learning. So the example of these applications are the following: Google Classroom and the Word. So first step is we download first the application of Google Classroom in the Play Store or in our operating system for Apple users. So this is the logo of our Google Classroom. Since I downloaded it, I open it first through my email account. Then click it allow. Then if I the teacher, I will create the class first. So required po natin itong fill upan lahat, yung class name. For example, is grade 9 Jacob. Next, their section is Jacob. The room is room 1 and their subject is English. Then I will click this create. And dito po sa stream, makikita ng mga students yung aking mga announcements, like their activities, assignments, sa classwork. Doon nila makikita ang kanilang mga gawain. At sa people, yung mga students na aking naka-enrolled sa aking Google Classroom. So the teachers is, pwede din po dito ilagay ni teacher ang kanyang email address. After nun, i-invite na po natin ating mga students. I-click lang po natin tong ayan. Tapos pwede na lang po natin i-copy yung link at i-send ito sa ating mga GCs. Pag mag-invite naman po tayo, dito po natin i-paste sa taas. At i-click po natin tong invite. Kapag meron po naman tayong edit, pinutin lang natin itong settings at doon po natin makikita yung class code na ating ibibigay sa ating mga students. Dito sa grade 9, wala pa po tayong mga announcement. Maglalagay pa lang po tayo.
Kapag maglalagay naman po tayo ng file, dito po natin siya pipinutin sa add attachment at pipili po tayo kung saan nanggaling yung ating file. Halimbawa po is choose photo. Is ito po, ilalagay natin dito. Ayan po, nakalagay na yung attachment. Tapos, ipopost po natin siya para makita natin mga estudyante. Ayan po, meron na po tayong announcement para sa ating estudyante. Halimbawa naman po tayo ay estudyante at tayo ay mag-join. Pinutin po natin tong join class. Then, i-enter po natin yung class code. Halimbawa, yan po yung code, i-enter po natin. After po natin ma-enter, may mga lalabas po na ganito, mga subjects po natin. Yun lang po sa Google Classroom. Next po is yung sa Word. So next po, install po natin muna ulit yung Word. Word na app. Ito pong Microsoft Word, dito po tayo mag-edit ng ating mga school activities, assignments, project, and others. So, since na-download ko na po ito, i-open ko po muna ito. Allow. Then, i-enter ko po yung aking email or phone or Skype name. Once na akin na-enter na po ang aking email, i-next po natin siya para makagawa tayo ng ating account. Then, maglagay po tayo ng password. Next, ang region po natin, country or region is Philippines. Then, birth date, and the month and the year. Next po natin. May mag-send po sa ating email na code, dapat ilagay po natin dito. Kapag na-enter na po natin ang ating code, i-check lang po natin itong I would like information, tips, and offers about Microsoft products and services. Then click next.
So, i-click po natin to start 30-day free trial. I-close po natin. Dito po, since bago pa lang po tayo dito, kailan po natin gagawan ng ating document. Create po natin tong plus sign to create an activity o assignments po natin, projects. Click po natin black document. Halimbawa po, yung front page po natin ng portfolio, ilalagay po natin dito. Ayan. Kung gusto po natin siyang palakihin, ganito po ang ating gagawin. I-select all po natin muna lahat. Pagkatapos, pupunta po tayo dito. Ayan po. Tapos select all. Kung gusto po natin siyang i-bold, i-click po natin itong letter B to bold, and then ayan na po. Kung gusto po natin palitan ito ng kulay, pinutin po natin ito. Select din po muna natin lahat. Gusto po natin ng kulay green. So, ayan po, kulay green na po yung lumabas. And then, kapag save na po natin, pinutin po natin itong check. Itong arrow. Ayun na po siya. Pwede po natin siyang i-rename. Gamit itong 3 dot. Pwede din po natin siyang ilagay sa add to home screen. So, andito na po siya sa ating home screen. Ito na po. Para madali po natin siyang mahanap. Kapag isi-share po naman natin, pinutin natin ito. I-copy link po lang natin at i-send ito sa ating pag-sendan, sa ating pagbibigyan. Dito makikita po natin yung mga recent po natin ginawa. Dito po natin makikita save po natin sa OneDrive personal. Dun po sa my documents. Andun na po siya. Ayan na po. Yun lang po. Thank you.